Good morning po sa inyo mga kapatids. Pag-usapan natin ngayon ito. Wala naman yata sigurong hindi nakarinig ng apelyido na Kaskolan. Siya yung 2 buwan lang na naging Chief PNP ni Duterte. Pero napakabigat po ng kanyang naging papel doon sa kanyang war on drugs. Alam niyo ho ba ito, mukhang pinatay ito, mukhang pinatahimik ito. Pagkatapos na siya po ay magsilbi kay PBBM, hinire ito ni PBBM kasi nung magretiro na, hinire niya ito bilang USEC ng DOH. Na kung saan, di ba, ang daming umopost dito na bakit nag-hire kayo ng retired general. Anong alam niyan sa health? Naalala niyo yun? Oh, siya yun, eto. Sabi dito sa post ng Morning Coffee Thoughts 2.0, sabi niya, ito ra pong si retired Police General Camilo Pancratius Pascua Cascolan na namatay noong November 24, 2023 sa napakabatang edad na 59. Ilang taon ba yung early retirement, yung option? 55? So, ibig sabihin, 4 years later. Di ba? Nagretiro, na siya, namatay siya. Oh. Sabi rito, his son Jiro posted about it on Facebook. The family did not disclose the cause of death. And within hours, his body was cremated. Mga kababayan, 2023 po yan. Hindi na po yan panahon ng pandemic. Di ba, Rolly Ocampo? Tama, no? 2023, hindi na yung panahon ng pandemic. Na pag kami namatay lahat, talagyan natin ng COVID. Kasi may kickback doon eh. Diba? Babayaran ng PhilHealth. Diba? Mas may kickback. Maraming kumita doon eh. Ngayon, eto. Tignan nyo ha. Paanong nilinis? Mukhang may naglinis po ng mga ebidensya, ng mga posibleng, kasi potential asyerto itong taong ito. Tignan nyo ha. Now, sabi, the bigger shadow, what he knew. So in September 2024, former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, nag-testify siya sa Quad Committee, sa Quadcom. So sabi niya, noong 2017, meron daw pong police general habang siya ay nasa Japan, tinawagan siya na ang sabi sa kanya, wag kang uuwi ng Pilipinas. At kapag ka umuwi ka ng Pilipinas, dadamputin ka, bukod doon delikado ang buhay mo, dadalhin ka sa kamkrame, at ikaw ay puwersahan na gagamitin para idawit etong sina Mar Rojas at si Franklin Drilon bilang mga drug lords. Hindi ba, mga ka-DDS, yan ang bukang bibig nyo? Di ba tama? Kapag kumontra kay Tatay Digong, anong tawag? Adik. Di ba? Pinakakain sa pamilya mo galing sa druga. Pare-pareho ang pattern, di ba? Oh, sagot mga ka-DDS. Di ba? What do you think, Mr. Rolly Ocampo? Now, so hindi niya po pinangalanan. Ito pong si Mayor Mabilog, siya po yung amo dati, spokesperson siya ni Ka Eric Celis. Na ngayon ay certified fake news peddler ni Kibuloy. 100,000 pesos ang sahod niya kay Kibuloy monthly. Sabi niya noon sa hearing, di ba, sa House, nung kinover namin sila. Now, si Manila Representative Benny Abante, si Pastor, yung Quad Committee Co-Chair, ang nagsabi, naalala ko pa to sabi niya, kilala ko yan, si Camilo Cascolan, sabi niya. Si Cascolan po, ang arkitekto ng double barrel. Etong double barrel, ito yung programa na ginamit doon sa Kill 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 program nila. Alright? Now sabi, was apparently also the man who tried to stop one of the drug war's political victims from walking into a death trap, which is si Jed Mabilog. Now, ito po ang kwentong ito yung nagko-corroborate din
Doon kay Nino Barsaga, ang sabi niya, kasi silang mga alagad ni Duterte, at ako na binabansagang bayaran din ng mga dilawan noon, bayaran ako ng mga Duterte raw, sabi ng mga dilawan. Never ko nga nahimas ang gate ng Malacanang nung panahon ni Digong eh. Pero supporter niya ako noon, defender niya ako noon. Di ba? Ganun eh. Oo. Ngayon, sabi niya, may pinaimbestigahan daw sa kanya na isang Batangas politician, parang mayor, sabi niya, na inimplicate. Wala sa listahan ng PIDEA, pero sa Duterte list, sa kill list ni Duterte, nandoon. May sarili siyang listahan eh. Inimbestigahan niya, nalaman niya talagang taong ito malinis, wala talagang kinalaman. So he vouched for that person. Ang sabi niya, huwag niyong gagalawin. Alam niyo yung ginawa ng mga taga Malacanang daw? Pinirahan yung politiko. Pag gusto nilang tumira ng babae, yun ang nagbabayad. Kukuha sila at si Nino Barsaga, sabi niya, nasa akin pa yung video nun eh. Ang sabi niya, siya ang nagdadala ng mga chicks dun sa Malacanang Palace na tinitira ng taong makapangyarihan sa Malacanang. Sino yun? Sino ba yung mga makapangyarihan doon sa Malacanang noon? Pag kinati yung mga pototoy, yung mayor ang pinipirahan. Inosente, di ba? Kumontra, inimplicate. Parang yung asawa ni Luistro, tumutol sa kanilang trip na gawing COVID hospital, yung hospital ng bayan nila, ng Mabini. Ano nangyari? Biglang nagkakaso ng rape. Di ba Benson Quinto? Di ba familiar kayo sa ganyang sistema? Tanim kaso, tanim ebidensya, tanim intriga. So ngayon, going back, sabi rito ni Abante, nakapanghihinayang na pumanaw na si Cascolan at hindi na maririnig ang kanyang panig. Ouch. Pero ito yung nakakaano rito. Paano siya namatay? Paano siya napatahimik? Paano nalinis ang isa pang potential asyerto at mato-bato? Ang sabi rito, tandaan nyo ha, siya yung arkitekto, siya yung creator ng Oplan Double Barrel. Sabi niya rito, think about that for a second. Cascolan was a co-author of the Drags War playbook. He knew who gave the orders. Kilala niya kung sino nag-uutos. Sabi pa, he knew how the narco list was weaponized. He knew which operations were legitimate and which one were political hits. Kaya nga may tinutulan siya yung kay Mabilog. He had already warned Mabilog about the plot against LP politicians. Di ba? At isa nga po sa nabiktima nila was Leila de Lima. Itinuro na reyna ng droga. Di ba? Grabe talaga. Tama yung sinabi mo, Venus. Grabe yung kanyang administrasyon. Binaboy, hindi lang ang Malacanang, ang buong Pilipinas. Sabi diyan, the man behind Oplan Double Barrel, before we get into the death, you need to know who Cascolan was. He was a PM mayor na 1986 class. 33 years na nagsilbi bilang law enforcement personnel. Now, nung naging presidente si Duterte noong 2016, inappoint siya para sa Directorate for Operations ng PNP sa ilalim ni Bato de la Rosa. Okay. Siya yung arkitekto eh. 'Di ba? Siya yung creator. Si Bato de la Rosa ang punong abala na implementor nito sa CLAP. Nasa ilalim din siya nung pumalit kay Bato de la Rosa si Oscar Albayalde. Sabi, he served 33 years in law enforcement. Sabi, tagal din po nun ha. Now, sabi, in that role, kabats niya lang pala si Bato de la Rosa at si Oscar Albayalde. Now, sabi rito, in that role, he co-authored Oplan Double Barrel, the operational blueprint of the 30s bloody war on drugs. Amnesty International called him, Amnesty International, a leading architect of the deadly drug war. Crediting him with enabling thousands of unlawful killings,
at the hands of the police. That's the weight of the name we're talking about. Ganun daw po kabigat etong si Cascolan. Actually, pwede namang i-research ito ng mga ka-BBM at ng mga ka-DDS natin. Diba? I-research nyo para na-enlighten kayo. And that's my only purpose, to get you enlightened. Malinawan kayo. Noong September 1, 2020, inappoint na siya ni Digong bilang Chief PNP. Nagsilbi lamang siya ng 2 buwan bago yung kanyang mandatory retirement, parang 55 years old. Pagkatapos daw po nun, ay ginawa nung magretiro siya, ginawa siya Executive Director ng Anti-Terrorism Council and under ni Digong. Tapos, nung si PBBM na, ginawa siyang USEC ng DOH noong October 2022. Eto na. Dahil siya po ay markado nang harangin niya si Jade, yung planong masama kay Jade Mabilog, o Jed Mabilog, yung mayor ng Iloilo, ay eto na ngayon. Namarkahan po siya na delikado tayo rito. Hindi kasi solid ang taong ito. Kaya si Bato de la Rosa, si Bongo, sinasabi niyo tatalikuran. Si Digong, imposible yun. Malilinis din yan. Kasi malalim ang nalalaman nila ni Bato. Kaya imposible sila yung tatalikod sa mga Duterte, sa mga Duterte senators. Now, sabi rito he was still serving as DOH Undersecretary when things started falling apart in March 2023. Now, this is what happened. So, doon po yung, sabi ng kanyang kapatid na si Maita, si Attorney Maita Andres, Cascolan Andres, sabi raw nito ni General Cascolan na siya po ay nilalason. At wala na siyang tiwala sa kanyang asawa. I'm not accusing his wife, pero yun yung kwento Now, sabi rito, ng kanyang oncologist, ay pinapainom naman daw siya ng oral medication for pain. Excuse me. But Cascolan kept complaining he was in constant pain. And his condition was not improving. Pinaiinom ka ng gamot, di ba? Tapos sumasama pa yung lagay mo. Pero nangyari nun, nung siya pa yung magpagamot sa Singapore, bumuti yung kanyang pakiramdam. At yung kanyang cancer, nagka-cancer siya yung cancer niya, medyo humupa. No? Nag-receive. Magaling ang Singapore mag-cure ng cancer. Kaya lang, ito na. Minala si Cascolan na stroke. No? So, noong June 2023, kinuha siya ng kanyang asawa mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig at inuwi diyan sa bahay raw nila sa San Juan. Kahit hindi naman po yun ang payo ng mga doktor. Sabi rito, at home, her cousin, etong Dr. Rainier Tanalgo, na sinasabing kanila nga family doctor, ang nag-administer sa kanya ng morphine at fentanyl. Mga pain reliever yan, mga painkillers yan. Now, July 2023, yung kanyang kapatid, sina attorney, ay nag-file ng reklamo sa NBI na posibleng ito ay nilalason, sabi niya. At actually, mayroon pa silang isinubmit na na buhok. Nag-request sila ng investigasyon. Kaya lang, anong nangyari? Walang pumansin. Tapos, 2 weeks bago yun namatay, humingi sila ng sa korte ng nag-file sila ng petition para mabawi siya, yung guardianship. And sabi nito, part of the petition is specific request na kung sakaling mamatay na si Cascolan, si General, hindi ipapa-autopsy ang bangkay niya para makapagsagawa ng autopsy. Yun ang kanilang petition. Kaso parang wala nangyari sa petition November 24, 2023, namatay si Cascolan sa bahay nila sa San Juan. Eto na ngayon ang malala lalo. Within hours, oras lang daw po binilang. Nagawa ng pamilya niya na siya po ipa-cremate. Sabi diyan, naroon yung mga taga-NBI
Nag-serve sila ng dokumento doon sa punerarya na sinasabi sa kanila na, "Hoy, merong ongoing investigation. Oh, at kailangan ang autopsy." Sabi. And they were conducted, they wanted to conduct an autopsy daw. Now, alam din daw ng kampo ng kanyang asawa na merong ganong petition sa korte. Sabi nga rito, pero noong biglaan siyang namatay, cremate agad. Sabi ng abogado, si Attorney Stephen Cascolan, kamag-anak rin nila, na hindi makapaniwala. Sabi, hindi man lang nakarating ang mga kapatid. Di ba usually pagka ganun, papasabihan yung mga kapatid, dahil pupunta roon, mag-iiyak man lang sa kapatid nila na bago namatay, dumanas ng matitinding sakit ng katawan dahil sa cancer. Isipin mo yun, nabubuhay ka, nabubulok ka na. Di ba? Ang sakit nun. Kaya kailangan ng morphine, kailangan ng dito, yung fentanyl. Oh. Kaya lang sa Pilipinas kasi, may limit lang yung pain reliever natin eh. Di ko alam kung bakit. Yung mga Amerikano, mataas yung allowed pain reliever sa kanila. Pero sa Pilipinas, naku, hanggang dyan ka lang. Pagka lumagpas na yung level ng pain, tiisin mo na yan. Now, sabi rito, so hindi nakarating yung kanyang mga kapatid. No? Samantalang kung titignan ninyo, ang medical legal po niya ay pinirmahan po ng isang Police Lieutenant Colonel Ebdane. No? Hindi po ng mismong attending physician niya na yung tumitingin po sa kanya mismo. Ang nilagay doon, pneumonia yung kanyang sakit. Kaya siya biglang namatay. And then, sabi ng PNP, mukhang kasabot ng PNP, sabi, yung kanyang doktor kasi was out of town. At ito'y ni-request ng pamilya. No? So yung kaya po gano'n, ni-request madalian, pinirmahan ng PNP Medical Legal, kasi ginamit nila yon para sa proseso ng pagpapakremate. Ito yung sinasabi ko kanina, may sample sila ng buhok sa NBI sinubmit, pero dapat within 2 or 3 weeks, meron na yung desisyon. May resulta na pero wala pa rin po. Siguro hanggang ngayon wala pa rin resulta eh. Siguro hair follicle test yun. Para malaman doon kung ano yung mga contents ng mga gamot, di ba? Ay, ganun, gumagamit si MJ, Michael Jackson, ng ganyan. Yan yata yung nakapatay kay Michael Jackson, di ba? Yung so much na paggamit niya yan. Overdosage. Now, sabi dito, former PNP chief, one of the most powerful law enforcement figures of the Duterte era, dies under suspicious circumstances. And the one thing that could have answered every question, his body was turned to ash before anyone could look. Yun ang nakakapagtaka rin dito kung babalikan natin. Bakit ganun? Di ba? Within hours, kahit na nandun yung mga taga-NBI umu-oppose. At dahil pirmado na ng PNP, medical legal doctor nila, tinuloy na yung proseso ng pag-cremate. Kung tutusin, dapat pwede nga ipatigil yun eh. Kahit na, di ba, kahit na partially nasunog na. So, may makukuha pa ron. Anak ng putya, inabo. Bakit? Di ganun po nila nilinis. Inuulitin ko lang mga ka-DDS. Si Cascolan, ang potential, di ba? Another witness. Dahil si Bato de la Rosa, naku, hindi aamin yan. Pero habang nakakulong si Duterte sa The Hague, pwede po siyang umamin. Pwede niyang linawin ano yung kanyang naging participation. Pwede niyang sabihin na, oo, ako yung PNP chief. Pero ang talaga nagpapatupad dyan, talaga nag-uutos dyan, ang presidente, nakakulong. Oh, ako, pagka mali, hindi ko pinapatupad. Laglaga na. Di ba? Oo. Ako, I'm willing to cooperate. Ganyan si Bato, no? I'm willing to cooperate with the investigation of the ICC. Diba? Kahit kulungin niyo pa ako. Pero alam niya, di siya makukulong. Oo. Diba? Sakit nung nangyaring ganito.
Isipin mo, isang kilalang tao. Tapos nung namatay, parang baliwala lang. Para lang siyang namatay na pusa, aso, ganon, na ang kanyang kapamilya ay ibaon na lang siya. Ito naman, pinakrimit. Grabe, no? Bakit pinakrimit agad-agad? Samantalang merong mga nagpe-petition pa sa korte na dapat ito maimbestigahan. 'Di ba? Merong allegation siya na siya'y nilason. So dapat bigyang linaw pa. Oh. Eh ngayon, kahit na mapakulong mo pa yung mga pinagbibintangan, wala kang ebidensya, 'di ba? Kahit makasuhan mo yung mga yun, kasi inabunan nila. Grabe yung paglilinis. Hmm. 'Di ba? Yun ang cleansing nila. Ang tanong, sino po kaya ang nag-utos? Isipin niyo, ito lang kapansin-pansin kasi rito eh. Bakit noong 2003 nung kinuha na siya ni PBBM? Anong 2022? Pagkaupo ni PBBM and then October, nilagay siya bilang undersecretary ng DOH. 'Di ba? Tapos following year, no, October, November, December, January, February, March, just 5 months later, nagkakaletse-letse na siya. Nagkasakit na. Hmm. 'Di ba? At ang hinala nga niya, kasi dapat pagka general ka, retirado ka, katulad ka pa rin ni General Torre, 'di ba? 'Di ba Tod de la Rosa, maliksi ka pa rin. Kasi mga disiplinado sila sa kanilang katawan, walang bisyo. Dapat mala Superman pa rin yung kakisigan. Tapos biglang naluluoy na kandila ang dating. Ay, tapos may cancer. Wow. Oh. Okay, so alam nyo na ha, kung ano nangyari sa kanya. Yung taong nagligtas kay Mayor Jed Mabilog, hindi man lamang din maipagtanggol ito ni Ka Eric Celis. Dapat questionin niya, bakit ganito nangyari sa taong pinagkakautangan ng buhay ni Jed Mabilog. 'Di ba? Oh. So, iwan na natin 'to, mga